Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Testigo mula sa Philippine Statistics Authority, sunod o kabilang sa mga sunod na ihaharap ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Court nagkasundo na sa gagawing pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Ilang telecommunication company sa bansa, ibablock ang mga website na nagla-livestream ng shooting incident at iba pang mararahas na content. At habagat, patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Panibagong bagyo, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Nagkasundo na ang mga senator judge para sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng sa susunod na linggo ay maipatupad na ito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Napag-usapan na ng Senator Judges ang mosyon ni Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri na pagpalitin ang schedule ng impeachment trial at regular na sesyon ng Senado. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, may napagkasunduan na sila. Aniya, inaasahang sa darating na linggo ay ipatutupad na ito ng impeachment court. Matatanda ang nagmosyon si Senator Judge Zubiri na ilipat sa hapon ang trial upang mas magkaroon ng mahabang oras para sa ipepresentang ebidensya. May I make a suggestion that in the last week when we did our sessions, we only took about 2 to 3 hours the most tackling our legislative calendar. May I make a suggestion that we move our legislative sessions in the morning at 10 and then have the impeachment trial at 3 in the afternoon so that we are not hampered by our legislative calendar. When discussions such as these are important, when you present evidence and the cross will be done by the counsels for the respondent, hindi po mapuputol yung kanilang discussion. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion, and I would like to make it into a proper motion. Bagamat nais na nilang matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon, aminado si Senator Judge Gatchalian na para sa kanila at sa mga staff ay nakakapagod ang mahabang oras ng paglilitis. Gayunpaman, nais na talaga ng mga mambabatas na makabalik na sa normal legislative function ang Senado. Dahil dito sumang-ayon naman ang kanyang mga kasamahan na maghanap ng paraan para humaba-haba ang trial kada araw. Binanggit din ni SP Gatchalian na target ng hukuman na tapusin sana ang pagdinig ngayong Disyembre. Ngunit dahil sa facing ng mga pangyayari at mga nakaraang kanselasyon bunsod ng masamang panahon, ay posible talaga itong umabot hanggang sa susunod na taon. Bagay na inamin din ni Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court. Aniya, bumagal ang paglilitis nitong nakaraan dahil ang isang witness ay sumalang ng higit sa 2 araw, hindi gaya ng mga naunang testigo na ipinresenta ng prosecution sa korte noon. So far, parang mga 2 to 3 days pa lang naman yung medyo na-delayed tayo in terms of yung plotting natin ng number of days per witnesses. Dapat nasa I think 6 witness pa lang tayo ngayon, no? Susunod. So dapat mga nasa 9th or 10th witness na tayo out of the 27 witnesses. But because of yung mga it took yung ilang witnesses 2 to 3 days for them to finish their presentation. So talagang naurong tayo.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang sa mga inaasahang susunod na isasalang ng prosekusyon para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay ang Philippine Statistics Authority o PSA. Kaugnay ito ng mga questionableng pangalan ng recipients ng confidential funds ng Vice Presidente at ng Department of Education. Ito ang balita. Kinumpirma ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na isasalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang kinatawan mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kaugnay ito ng Article of Impeachment na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Matatanda ang naglabas ng certification ng PSA kaugnay ng karamihan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte at ng Department of Education na walang civil registry records. Yung pong PSA, kasama ho yan doon sa mga nakatakda na isalang dito po sa ating bahagi ng confidential funds misuse article. No? So, mailalatag po doon yung mga binanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. Samantala, handa ang prosekusyong sundin ang gagawing adjustment ng Senate Impeachment Court upang mapabilis ang pag-usad ng proseso. Kabilang narito ang pagdadagdag ng trial days. Kasunod ito ng 3 beses ng kanselasyon ng pagdinig dahil sa masamang lagay ng panahon. Ang expectation na lang ho namin, kung kaya hong madagdagan pa ng isang araw, nung pong paglilitis, kung may paglilitis pa sa Huwebes, baka naman na kakayanin pa ho yun para mapabilis ho talaga yung proseso. Ayon din sa mambabatas, target ng House Prosecution Team na tapusin ang pagpresenta ng ebidensya nito sa lahat ng articles of impeachment laban kay Vice President Duterte sa end of September. Ito ay upang makapagsimula na rin ang defense panel na makapaglahad ng kanilang mga testigo at ebidensya sa buwan ng Oktubre. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa mga debate, usapang pampolitika at lalo na sa loob ng hukuman o impeachment court kung saan nililitis ngayon si Vice President Sara Duterte, madalas nating naririnig ang mga terminong sub judice, stipulation of facts at hostile witness sa mga abogado. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Ito ang balita ni Dante Amento. Magandang araw mga kasangbahay. Nahihirapan din ba kayong intindihin ang ilan sa mga lingwahe o salita na ginagamit ng mga abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon? Kabilang na po dyan ang sub judice, stipulation of facts at hostile witness. Tara, ating sama-samang alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sub judice. Ang sub judice ay salitang Latin na nangangahulugang under a judge or court o sinusuri at nasa puder na ng korte. Ito ay patakaran na nagbabawal sa pampublikong pagtalakay, komentaryo o opinyon sa mga kasong kasalukuyang dinidinig sa korte. Alam mo, napaka-importante ng bagay na yan. Napaka-importante ng konsepto ng sub judice. Kasi pag sinabi natin na sub judice, no, ibig sabihin yan, yung isang bagay ay isang matter ay nasa korte na, nasa isang huwes, at for judicial consideration na siya. Pero bakit nga ba mahalaga ito? Layunin kasi nitong maiwasan ang trial by publicity at protektahan ang korte laban sa impluensya o pressure ng pampublikong opinyon upang manatiling patas ang paghatol ng hukom. Halimbawa nito, kapag sinabi ng isang abogado na hindi po muna kami pwedeng magbigay ng pahayag sa media dahil sub judice na ang kaso. Nangangahulugan ito na bawal ng pag-usapan sa labas ang merito o detalye ng kaso habang wala pang desisyon ang korte. In giving, maging maingat in giving of opinion or criticism on the matter which is pending before that court for consideration that tends to or that could tend
to influence the court in any manner on its resolution. So, ganon ang konsepto ng sub judice rule. Stipulation of facts. Ito ay ang formal na kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig o prosekusyon at depensa ukol sa mga katotohanan o ebidensya na hindi na kailangang patunayan pa sa pamamagitan ng pagtistigo. So, it helps trim down the proceedings. It helps shorten the course of the trial. It is a very important mechanism kasi nga naman, kung ang isang bagay ay hindi nyo na kailangan pag-usapan, admitted na ng kabilang party, hindi na kailangan mag-present ng mga testigo, hindi na kailangan dumaan pa ng madaming hearing just to prove that the document. Ano naman ang halaga nito? Ginagawa ito sa pre-trial conference o bago magsimula ang isang formal na paglilitis tulad ng impeachment case upang mapabilis ang pagdinig sa korte at makatipid sa oras at gastos ang lahat ng panig. Halimbawa, kung parehong sumasang-ayon ang magkabilang panig sa nangyari ang isang aksidente sa Maynila noong April 27, isasama ito sa stipulation of facts para hindi na kailangang magpresenta ng saksi para lang patunayan ang petsa at lugar ng aksidente. Nagkakaroon ng tinatawag na stipulation of facts o agreement as between parties to establish the existence of any matter. For example, na itong dokumentong ito, itong kontratang ito, it exists. So, if, example, in a civil case, wherein the contract is material to the execution of the contract is material to the claim, the party can agree that yung kontrata o yung promissory note ay nag-i-exist o meron niyang ginawang promissory note. At hostile witness. Ano naman ito? Ibig sabihin ba mapanganib na literal ang testigo? Hindi po. Ito ay isang saksi na iprenisinta ng isang panig, ngunit sa gitna ng pagtistigo ay hindi na nakipagtulungan, walang interes na magsalita ng tapat o nagbigay ng pahayag na pumapabor sa kabilang panig. Hostile witness, hindi ibig sabihin nun na yung witness ay galit. O in this case, si Acosta ay galit na witness, parating galit. No, hindi. Ang ibig sabihin ng hostile witness, it's a technical term that means unwilling o hindi siya cooperative sa witness. Importante din ito dahil kapag idineklara ng hukom ang isang saksi bilang hostile witness, pinapayagan na ng korte ang abogado na nagtawag sa kanya na magtanong sa pamamagitan ng leading questions o mga tanong na nanggigipit o nagmumungkahi na ng sagot na sa karaniwang sitwasyon ay bawal gawin sa sariling saksi. Halimbawa rito, kapag ang isang testigong iniharap ng prosekusyon ay biglang nagbago ng pahayag at pumanig na sa akusado habang nasa witness stand, pwedeng hilingin ng prosekusyon sa korte na ideklara itong hostile witness. Except if the witness is declared hostile now by the court, this time by the impeachment court, this time ikaw na nagpresenta ng witness mo will be allowed to ask leading question to your own witness. Ganun po yung ibig sabihin ng Hanggang sa susunod, sama-sama nating alamin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa komemorasyon ng International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa pamahalaan na magkaroon ng konkretong aksyon at suporta para sa mga biktima ng terorismo. Ayon sa bise, higit sa paggunita at pag-alalay ng katahimikan, naniniwala siya na panahon na upang bigyan ng mga ito ng nararapat na aksyon at suporta mula sa gobyerno. We cannot build a culture of remembrance on monuments and moments of silence alone. True remembrance demands concrete action, an active commitment to justice, policy enforcement, and comprehensive rehabilitation. Ayon kay VP Sara, marami sa ating mga kababayan sa Mindanao at iba pang parte ng bansa ang biktima ng terorismo na anya ay sumisira sa buhay ng mga susunod na henerasyon. Hindi lamang pansamantalang pinsala ang dulot ng terorismo. Sinisira nito ang takbo ng buhay ng susunod na henerasyon. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang banta ng karahasan ay hindi kwento ng nakaraan, kundi isang realidad.
Hindi natin pwedeng iasa na lamang sa kanila ang muling pagtatayo ng kinabukasan mula sa mga naiwang guho ng kaguluhan. Para sa Vice Presidente, ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga komunidad, ang pagtatanggol sa kapakanan ng ating mga kabataan at pagbibigay ng sapat na suporta upang makabangon ang bawat biktima ay ang tunay na kahulugan ng pag-alala. Hinikayat ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga kapwa kongresista na idinadawit ng tinaguriang Maleta Boys na papanagutin ang mga nasa likod ng kanilang affidavits. Kasunod ito ng pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa, dating aide ni Saldico, sa mga binitiwan nitong aligasyon laban sa dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez, kaugnay ng money delivery sa maanumalyang flood control projects. Ilang miyembro ng House Prosecution Panel ang idinadawit ng tinaguriang Brave 18 sa umano'y mga nakatanggap ng salapi mula sa katiwalian at irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Malaya po yung lahat ng mga idinawit, una doon sa Gutesa affidavit, pangalawa doon po sa mga Maleta Boys affidavits, no? Yung pong mga pinangalanan pong mga tao doon ay malaya at tingin ko may batayan para habulin po yung mga nagpakana na hindi lang po mga former Marines, former soldiers, kundi yung mga politiko supposedly involved dito po sa bagay na ito. And I would recommend my colleagues in the House, no, to do so kasi ibig sabihin para mabuo ko talaga natin yung kwento dyan sa bagay na yan, na it is not just the former Marines, Maleta Boys, who were involved in this slander, but actual political operatives that talagang ginamit sila para dito sa bagay po na ito. Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang nasa 4.55 billion pesos na halaga ng confidential at intelligence funds o CIFs na nakalaan para sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2027. 2.25 billion pesos ang para sa confidential funds at 2.30 billion pesos naman ang intelligence funds. 42% ito sa kabuang panukalang CIFs ng buong gobyerno. Tanong ni Representative Tinio, bakit halos kalahati ng buong confidential at intelligence funds ng buong bansa nasa kamay ng Office of the President? Alinsunod ba ito sa transparency at good governance? Dagdag pa nito, kung ang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay iniimbestigahan sa impeachment trial, paano pa ang 4.55 billion pesos na pumapasok sa Office of the President taon-taon na walang sapat na transparency? Muling panawagan ng makabayan lawmaker, i-abolish ang confidential and intelligence funds. Ibablock na ng ilang telecommunication companies ang mga websites na nag-host o nag-streaming ng pamamaril sa eskwelahan at iba pang mararahas na contents. Sa pahayag na inilabas kahapon ng pamunuan ng Globe, Smart at PLDT, sinabi ng mga ito na ibablock na nila ang mga ganitong website at binigyang diin ang kanilang responsibilidad na panatilihing ligtas para sa lahat, lalo na sa mga kabataan ang online environment. Ayon sa isang telco, aabot sa nasa 100 websites ang kanilang nakatakdang i-block na nag-host o nag-stream ng school shootings at iba pang bayolenteng contents. Naglabas ng memorandum ang Department of Education na naglalaman ng mga detalye ng gaganaping nationwide simultaneous safety drill for active attacks sa darating na August 25. Ayon sa DepEd, magsisimula ito ng alas 9 ng umaga sa lahat ng public at private schools ng elementary at high school level. Layo ng hakbang na gawing handa ang mga estudyante, guro at iba pang bahagi ng school community sa mga posibleng pag-atake sa loob ng mga eskwelahan. Dito ituturo at sasanayin ang lahat ng mga dapat gawin sakaling magkaroon ng pamamaril at iba pang katulad nito sa loob ng isang paaralan. Ngayong taon, ilang insidente na ng karahasan sa loob ng paaralan ang naitala sa bansa na karaniwang kinasasangkutan ng mga estudyante.
Matapos ang ilang insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan kung saan pinakabago ang nangyaring pamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong August 18, ipinatutupad na ng ilang pribadong paaralan sa Davao at Sorsogon regions ang paggamit ng transparent o clear na mga bag sa mga estudyante. Layo nito na maiwasan na makapuslit ang mga nagdadala ng armas sa loob ng paaralan na maaaring magamit sa anumang uri ng karahasan. May ibang eskwelahan ang nagre-require na ng paggamit ng transparent bags habang nagsasagawa na rin ng survey ang ilan pang paaralan upang makuha ang consensus ng mga mag-aaral kung pabor sila sa ganitong pulisiya. Magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng mas mahigpit na panuntunan sa paghawak at pag-iingat ng mga baril na ini-issue sa kanilang mga tauhan. Layo nitong maiwasang mapunta ang mga baril sa kamay ng mga bata at iba pang hindi otorisadong gumamit nito. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga commander na paalalahanan ng mga pulis sa tamang pag-iimbak ng baril lalo na kapag off-duty o nasa bahay. Binigyang diin ni General Nartates na hindi dapat iniiwan ang mga baril sa lugar na madaling maabot ng mga bata o ibang tao. Kasunod ito ng mga kamakailang pamaril sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga baril na ini-issue sa mga tauhan ng gobyerno. Ayon sa PNP, kailangang mapapanagot ang mga gun owner sa wastong pag-iingat ng kanilang baril dahil isang pagpapabaya lamang ay maaring humantong sa pagkawala ng buhay. At para naman sa ating ulat panahon, patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat sa susunod na 24 na oras. Ayon sa Pag-asa, dahil sa habagat ay patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Makulumlim na panahon din na may isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cagayan at Central Luzon, pati na ang Metro Manila. Samantala, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Saudel na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa huling update ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 2,630 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, inaasang sa Lunes ay papasok ng PAR ang bagyo at papangalangan ng bagyong Obet. Inaasahan din na palalakasin nito ang habagat, kaya naman asahang muli ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na linggo. Habang isa pang bagyo ang binabantayan din sa labas ng PAR na nasa layong 1,220 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay hindi nila inaalis ang posibilidad na ito ay pumasok sa bansa. Dahil dito, patuloy ang paalaala ng Pag-asa sa ating mga kababayan na palaging mag-monitor upang maging updated sa kalagayan ng panahon. Ipinasusuri ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang posibleng epekto ng mga luma at kasalukuyang mining activities sa paulit-ulit na landslide sa Cannon Road. Kabilang sa tinitingnan ang mga lumang minahan at isang itinalagang small-scale mining area sa paligid ng kalsada. Inatasan ni Secretary Dizon ang mga engineer at geologist na alamin kung nakapagpahina ba sa mga slope ang mga mining activity at tunnel sa ilalim ng Cannon Road. Giit ng kalihim, dapat tugunan ang root cause ng landslide sa halip na paulit-ulit lamang na kumpunihin ang mga nasisirang mountain road, lalo na sa tuwing makararanas ng matinding pag-ulan sa lugar. Kabilang sa mahigpit na minomonitor ang Black Mountain at Thanksgiving Mine na matagal nang hindi operational. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, hindi na decommission ayon sa modern mining standards ang underground facilities ng dalawang minahan. Tinukoy din ni Secretary Dizon ang pagpapalawak ng rock shed sa Cannon Road bilang pangmatagalang solusyon para maprotektahan ang mga motorista laban sa bumabagsak na bato at debris. Nagpaalaala ang Department of Labor and Employment ng mga manggagawang madidisgrasya sa trabaho dahil sa masamang panahon ay may benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission o ECC.
Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Villa Velasquez, kasama sa mga benepisyo ang income replacement o pansamantalang kapalit ng sahod para sa mga hindi makapagtrabaho dahil sa accident o sakit, medical reimbursement at claims filing. Kasama rin sa coverage ang mga commuting accidents o aksidente papasok sa opisina o pauwi ng bahay basta may valid documentation ng insidente. Ang mga manggagawa ay maaaring makipag-ugnayan sa ECC sa pamamagitan ng mga regional extension units o sa kanilang official website at Facebook page. Umakyat ng 138% ang kaso ng leptospirosis sa Quezon City kasunod ng malalakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat nitong mga nakaraang linggo. Nakapagtala ang lungsod ng 62 kaso at 5 nasawi mula August 5 hanggang 18 na lumampas na sa alert threshold. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Commonwealth na sinundan ng Barangay Pasong Tamo at Batasan Hills. Sa kabuuan, umabot na sa 213 ang kaso sa lungsod kung saan 24 na ang nasawi dahil sa leptospirosis sa Quezon City mula January hanggang August 20. Dahil dito, pinayuhan ng Quezon City Health Department ang publiko na iwasang lumusong sa baha at agad magpakonsulta kapag nakaranas ng lagnat, pananakit ng kalamnan at iba pang sintomas ng leptospirosis. Mataas pa rin ang tubig sa maraming lugar sa lawigan ng Pampanga. Ayon sa provincial government, kumukonsulta na sila sa mga Japanese expert upang makapagpatupad ng agarang solusyon sa kinakaharap ng lalawigan na problema sa baha. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder, Dency Andres. Patuloy na nakaantabay ang Apalit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa sitwasyon sa mga barangay, lalo na sa mga mabababang lugar at mga komunidad na malapit sa ilog. Ang Pampanga River po ay kasalukuyang nasa critical level. Nakapagsagawa din po tayo ng preemptive and forced evacuation sa Barangay Katsinala. Kung saan po nakapaglikas po tayo ng 9 na pamilya. Katuwang po ang official ng barangay, MSWDO, PNP at ang ating Philippine Coast Guard. Sa ngayon, pansamantalang ipinagbawal ang pamamasyal at pagligo sa mga bypass road sa Balukok kasunod ng ulat ng pagkalunod ng 2 individual na pawang mga residente ng Barangay Colgante. Dahil dito mahigpit ang paalala ng lokal na pamahalaan na huwag gawing paliguan o maglaruman lang sa mga bahaging binabaha, lalo na kung mabilis ang agos ng tubig. Lubog pa rin sa baha ang maraming mga barangay. Sa ngayon, mataas pa rin ang tubig sa mga barangay na nasa tabi ng ilog, gaya ng Kansinala, Sukad, San Juan, Tabuyok, Kapalangan at Barangay Paligi. Sa ngayon, patuloy ang pagmamatsyag at paghahanda ng mga responder sa Apalit upang agarang makatugon sakaling muling tumaas ang tubig at malagay sa panganib ang mga residente. 24/7 pa din po bukas ang MDRRMO Apalit sa kahit anumang emergencies. At sa kasalukuyan ay meron po tayong nakantabay. Samantala, nagmistulang ilog na ang Barangay San Pablo Propio sa bayan naman ng San Simon. Ang nasabing barangay ay isa lamang sa mga dating hindi naman binabaha, pero hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig. Gaya ng Apalit, ang San Simon ay isa sa mga bayan na apektado ng pag-apaw ng Pampanga River Basin. Samantala, ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, kasalukuyan na silang kumukonsulta sa mga Japanese expert para sa posibleng hakbang at pangmatagalang solusyon sa pagbaha na nararanasan sa lalawigan. Naging maswerte kami kasi meron na tayong mga Japanese consultant na pinag-aaralan nila yung problema. Kasi nakita naman nila talaga na yung sitwasyon namin, naiiba. So, kaya sabi ko nga, sana tigilan na yung flood control, yung long-term solution. Kasi marami nang ginagawa sa flood control pero walang solusyon. Lumalala. Kailangan lang talaga namin sa ngayon, for the meantime, mga draga para i-dredge o kain yung mga bara sa Pampanga Bay. Dency Andres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ilang bahay sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales ang nalubog sa lahar at bubong na lang ang nakikita bunsod ng nagdaang mga linggo ng pag-ulan. Agad na bumisita sa lugar ang pamahalaang panlalawigan para alamin kung paano matutulungan ang mga naapektuhang komunidad. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Nathaniel Chofilo. Nagtungo si Zambales Governor Hermogenes Evdane Jr. sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino upang personal na makita ang kalagayan ng mga residente doon. Partikular ang mga bahay na nalubog sa tubig at lahar bunsod ng ilang linggong pag-ulan. Ilan sa natukoy na problema sa lugar sa ngayon ay ang problema sa access road at mga infrastruktura na lubhang naapektuhan ng kalamidad, lalo na ang kaligtasan ng mga komunidad. Kasama ni Governor Evdane, sina San Marcelino Mayor Elvis Soria at Vice Mayor Jimbo Gongora, maging ang ilang kinatawan ng Provincial at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga kawani ng pulisya at iba pang opisyal. Isa sa bibigyan ng agarang solusyon ang pagkalubog ng barangay hall at multipurpose hall, maging ang Santa Fe National High School. Bunsod na rin ang pag-apaw ng ilog ng Santa Fe kung saan rumagasa naman ang lahar. Ayon sa gobernador, kailangan munang pag-aralang mabuti ang mga pagtatayo ng mga infrastruktura upang matiyak na ito ay ligtas at angkop sa kondisyon ng komunidad at di madaling masira ng mga kalamidad. Matapos ang inspeksyon, isa sa nakikitang solusyon ay ang posibleng gawing access road papasok at palabas ng Barangay Santa Fe ang Umayas Santa Fe Road para sa mabilis na pagresponde at maghahatid ng tulong. Sa ngayon naman ang mga opisyal na dapat ay magkaroon ng pangmatagalang hakbang para makaagapay sa pagbangon ng mga apektadong residente. Tiniyak naman ni Mayor Soria na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kaukulang ahensya upang agad matulungan ang Barangay Santa Fe. Nathaniel Teofilo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng census at validation ang National Commission on Indigenous People o NCIP sa may sitio sa Pangkawayan sa Barangay Arungaren sa Capas Tarlac kahapon August 21. Ayon sa NCIP, layo nito na makabuo ng tama at kumpletong tala ng mga miyembro ng Indigenous Cultural Communities o Indigenous People na sinasabing maaapektuhan ng Pax Silica Initiative Project. Bukod dito, paraan din ang naturang census at validation upang malaman ang aktwal nilang kalagayan, pangangailangan at mga usapin na dapat matugunan. Matapos ang isinagawang census, nakipagpulong naman ang NCIP sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA upang maipaabot ang concern ng Aita community sa lugar. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring magkaroon ng 2 hanggang 3 pisong dagdag sa kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng piso hanggang 2 piso ang kada litro ng gasolina at kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng geopolitical tension at pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Muling nagpaalaala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko sa mga peking text message kaugnay ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa ahensya, ang MMDA NCAP lamang ang opisyal na sender ng kanilang NCAP text notifications. Scam umano ang mensahe kung may kasamang link, banta ng late payment penalty, nasa wikang Tagalog, may maling spelling o gumagamit ng kahina-hinalang website. Maaari lamang tingnan ang patunay ng NCAP violation sa May Huli Ka portal o sa eGovPH app. Samantala, simula sa Lunes, August 24, magdadagdag din ng MMDA ng search option sa May Huli Ka portal para makita ang lahat ng NCAP violation records ng isang sasakyan. Maaari nang mag-search gamit ang plate number at ticket number o kaya ay plate number at motor vehicle file number. Pinayuhan naman ang publiko na i-report sa MMDA ang anumang kahina-hinalang text o email na nagpapanggap na NCAP notification.
Hindi pa umano handa ang Iran na pumasok sa isang tamang kasunduan sa kabila ng inanunsyong mas mahigpit na economic sanction laban dito ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, naniniwala siyang bagamat nais na ng Iran na makipagkasundo o nananatiling hindi katanggap-tanggap para sa Washington ang mga kondisyon ng Tehran. Dahil dito, hihintayin na muna niya ng US ang magiging epekto ng parusa sa ekonomiya ng Iran na pinaniniwala ang mas matindi kaysa sa operasyong militar na isinagawa ng Amerika. Itinanggi naman ni Trump na limitado na ang military operations or options ng US laban sa Iran at iginiit na nananatili ang kanilang kontrol sa Strait of Hormuz at sa rehiyon sa paligid nito. They have no money, they have no Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. Umabot na sa 15 tao ang nasawi sa dalawang magkasunod na drone strike ng Russia sa isang shopping mall sa Ukraine. Nasa 130 naman ang sugatan, kabilang ang 23 bata, habang may mga pinaniniwalaang na-trap pa sa ilalim ng mga guho. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 2 wave ang pag-atake kung saan tinarget umano sa ikalawang strike ang mga emergency responders sa lugar. Nagpadala na rin ang karagdagang rescue teams mula sa 4 na rehiyon ng Ukraine para tumulong sa search and rescue operations. Wala pa namang pahayag ang militar ng Russia kaugnay sa naturang pag-atake. Puspusan na ang paghahanda ng defending champion na AFP Cavaliers para sa panibagong yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2026. Magsisimulang muli ang umaatikabong aksyon sa bagong season ng Executive Face-Off sa September 6, sa layon pa ring makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ito ang balita ni JP Nunez. Pinaghahandaan na ng AFP Cavaliers na depensahan ang kanilang trono sa Executive Face-Off ng UNTV Cup. Nagsasagawa na ng team practices ang koponan sa mga libreng oras ng kanilang mga manlalaro. Ilan siya ng first half? 3 yata. In the meantime, MVP scores! Noong nakaraang season ng UNTV Cup Executive Face-Off, nagawang makuha ng AFP Cavaliers ang kampyonato nang walang bahid ng pagkatalo mula sa kanilang standing. Minsan po, we just need to motivate them na siyempre, we're defending champions. So, alam na, pinapaliwag namin na maraming gustong sumungkit ng kampyonato this coming season. So, dapat i-defend namin yun. So, yun yung pag-motivate namin sa mga players. Isa sa tinututukan ng Cavaliers sa kanilang practices ang mapahaba ang kanilang hininga sa mga takbuhan para makahabol sa mas mabibilis na mga player. We make time na ma-maximize namin yung practices namin, and we have most of the time we have tune-up games with other teams, no? Mas bata sa amin para mas mabibilis sa amin para mas matrain namin more on stamina and endurance. Strikto din silang nakikinig sa mga trainer at coaches para sa teamwork o mabuo ang diskarte nila bilang isang koponan. Pag sa basketball talaga, andun yung kung anong sinasabi ng aming mga trainees, aming coach, yan ang ginagawa namin. Yung kagaya din ng mga professional na players. Aminado ang ibang manlalaro ng Cavaliers na mayroong pressure sa kanila dahil kailangan nilang depensahan ang pagiging kampiyon. Ang pressure lang sa akin kung paano ko mag-gel sa team. Kasi once alam ko kung hindi kasi nag-gel ang isang tao, isang player, hindi rin magiging team yan. So it will be a team effort. So kung yung pressure, it will be the pressure in the team. Pinipili ng AFP Cavaliers ang Education Benefit System Office ng kanilang ahensya para maging benepisyaryo ng kanilang pakikilahok sa liga.
Ang AFP-EBSO ay nagbibigay ng scholarship sa mga anak o dependents ng mga kabaro nilang nasawi o nagtamo ng injury mula sa gyera. Sa darating na September 6 ang inaasahang pagbubukas ng bagong season ng UNTV Cup Executive Face-Off para sa isa na namang maaksyong bakbakan sa hardcourt at layuning makatulong sa mga nangangailangan. Isasagawa ito sa Phil Oil Arena sa San Juan City. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 9:23 hanggang 24 na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.